Buenos dias. So, I am back at it once again, and for the next 48 plus minus hours, I'm going to be here in Zamboanga. So, to start the video off, let me take you back to earlier. Dami na katao. Okay, so it's 4:45 and buti na talaga naka-check-in ako noon eh. Pass security check. Sobrang bilis. Teka, banyo na muna. Found a place to sit. Ang flight ko apparently is around 6:45. Tapos akala ko malate na ako dahil kasi nagising ako mga 3:30 beyond. I was supposed to wake up mga around 2:30. And dahil kasi ayoko kasi na sobrang clutch yung pagpunta ko dito sa airport. So, agad mare. I wanna allot like around 3 hours. Pero, yun talaga eh. Spend sa Beijing eh, pag antok. We're gonna be flying Cebu Pacific. I just really hope na walang mga delays. Sige, we're off to a good start. Few minutes before 6. Still finishing this coffee. Just waiting lang din for instructions kung saan saan gate kami papasok for Zamboanga. Got a long day ahead of us, so trying to conserve as much energy as I can with very little sleep. Hindi kasi ako sure kung makakatulog or may makakaidlip ako going to the hotel. Pero, kaya natin. Got a text kung saan mag-report ka. So, probably lumapit na ako doon. Aga na na, I'll see. What's up, Chief? Kapatid ko, sir. What's up? Ano, So, unahin muna natin siguro sa ati. Talaga yun, parang kumbaga sa Pilipinas, kumbaga sa Manginasal or kumbaga sa other places, only rice. Dito, only soup, only sauce. So, andito kami ngayon sa Jimmy Sati. First meal of the day natin. Sati kagad, of course. So, bright orange, red na bowl of goodness. Kumuha ako ng stick ng beef at saka ng atay. Si Chi, lang siya, stick lang. Pero, ganun talaga, to each their own, diba? Sige, try na muna natin siya dahil kasi ako ay natatakam na. Men, ngayon ulit tayo. Sauce. A little bit more on the spicier side now. It's good. Tapos naman natin ang rice. Kamu. Oh. Comparing kasi dun sa kinainan ko na sati sa Manila, dito, yung beef is, I wanna say na hindi siya masyadong hindi siya ino-over season ba? Dahil kasi ang gusto kasi nilang i-highlight dito is yung sauce. Dahil kasi pag hinalo mo kasi siya,
Pag kinover mo, it gives you that rich, rich, creamy, hot, or spicy na, na taste. Tapos, tender lang yung meat. Gandang-gandang combination eh. Tapos ito yung atay. That's good. Yung pagkakaluto niya sa atay, parang nilagay lang siya sa charcoal. Parang barbecue lang. Has that char. Tapos yung livery taste. Tapos sama mo ng sauce sa ating sabroso. So kakatapos lang namin dito sa Jimmy Sati. Maraming salamat po sir. Sobrang sabroso. Alam niyo po, salamat din ba sa Hanggat maaari kasi yung mga terms to, yung mga local yung mga local terms to describe namnam, sarap, mga ganon, talagang kailangan kong aralin eh. Yes. So I appreciate it sir. Thank you Hopefully rin po, bago sir. po ako bumalik na Maynila, siguro tomorrow, balikan dito dito. sige po, salamat sir. Sige sir, salamat I po. hope na sa future sir, we can eat together po. Oh, sige, no problem sir. Thanks po. Dahil kasi yung kaibigan ko kasi, yung kasama ko, taga dito kasi siya. So, Kaya pala. kaya ako sumadya ngayon dito. Nasa Sige na. Sige pa kuya. Nasa 2 pesos eh. Oh, aliw. Kuya dito kuya. Sige na. Salta! Oh, taliw. Sige. Sige Nice! kuya. Oh, okay. Oo nga eh. Sige, thank you. Gracias. Oh. Dito yung nag-seminar bago ka makano. Bawal ka magdala sa sarili mong tubig, sir. Ah, Ayun yung mga siguro nagdala, iniwan dito. I see. Not sure. Bawal magdalhin. Beach is pretty. So colorful, no? So far, I'm having a good start dito sa Zamboanga. So, ang humahawak na camera ngayon si Chi. So, ang ginagawa kasi namin ngayon, dahil kasi since this is my first time here kasi, I want to squeeze in as much, partly food, tapos partly konting attractions din, and of course, a whole lot of experiencing the people and the culture here. So, yan. Ngayon naman, dahil kasi malapit na dito ang Fort Pilar, we're gonna go there. So, tara. Say a prayer for your loved ones nga naman daw. Yes. Every time din na pumunta ka dito, pumunta ka ng bagong parokya, natutunan ko to mula sa kaibigan nung sister ko na taga Zamboanga din, si Attorney Jan. So kung nakita na Attorney Jan to, if ever, kamusta sa inyo. And so nice. So nice. Sige, off to our next location. Ayun. Magpaikit na dito ha.
Nandito na kami ngayon sa SM and we're going to try Baital Mahal, Moro Cuisine. So we just finished ordering, kasama ko si Jade. So ang maging arreglo kasi, dahil kasi since technically he's still full, ang mangyayari, ako naman yung magsasample ng some of the best Moro Cuisine has to offer. Meron kasi silang ino-offer dito yung malaki yan, yung good for 4 to 6, pero maliban lang sa, I don't really mind the price kasi this is part of part of the food trip na ginawa ko, pero nakapanghinayang pag hindi naubos kasi yung 4 to 6, and alam niyo naman, especially with how I do things na parang the next day I have to do a challenge, baka masayang lang yung pagkain, kaya it would be best na siguro na try ko na siya per sample. Tsaka alam mo yun, by some chance it gives me a reason to go back here. So ang in-order lang natin na darating mamaya is yung chicken pianggang, order din ako ng tiola itum, tsaka beef kulma, yes. So makikita nyo mamaya. This is different, this approach is different kasi compared to the last 48 hours na ginawa ko na binibilang ko hour per hour. Dahil kasi right now, since this is my first time here, I can't do it like that Hindi ko mabantayan yung oras. So this is going to be more of like a day 1, day 2 vlog style. Tapos hatiin lang natin siya. So can't wait for the food to come here. So the spread, dumating na yung spread, and papakitaan lang kita ng B-roll. So ang maganda kasi dito sa spread na nakuha natin, it's pretty much some of the best dishes na kasi. Again, kung hindi mo makuha yung sampler. And unahin na muna natin itong si tiola itum. It's covered in black or parang may burnt seasoning siya dahil kasi it's burnt coconut. So dito kasi dito na ako nakapansin dahil kasi dito sa part na ng this part of the Philippines, which is Moro, I want to say this as proper as I can. May mga ibang parts kasi dito na hindi mo alam pala na pwedeng gamitin as a certain ingredient sa dish. Dito burnt coconut. So it's a local delicacy and I want to try it. Sa para sa inyo. Okay. Okay. Ano siya? The burnt coconut gives you that, it gives you a little bit more savory profile. Dahil kasi nakukuha ko sa kanya, ang timpla niya is a little bit more on the savory end, which is pretty good. Ang masarap dito is kung ka sa savory, strong flavors. It's totally up your alley. Tapos may konting anghang siya dahil kasi nararamdaman ko yung spice. Unti kasi siyang build up. So, I like it. It's good. Next naman ito try natin is chicken pianggang. So, sa chicken pianggang, I've had this dun sa Paterni Intan sa Quiapo, and yung timplan na boss, nagustuhan ko So, meron na akong point of reference ba. So, it's different kasi if you're going to try it here. Kuha ako ng tinidor. And let's break into this bad boy. Okay. Ang difference lang ng chicken pianggang dito versus dun sa kay Paterni Intan, mas matindi yung flavoring dun sa sa Paterni Intan. Dito kasi mas balanse. Gusto mo kasi nararamdaman pa rin or gusto mo nalalasahan pa rin yung chicken versus yung sauce. If that makes sense Parang ako, if you eat protein kasi, maganda yung maglalagay ka ng flavoring, maganda yung maglagay ka ng sauce, pero mas maganda pa rin kasi yung nalalasahan mo pa rin yung chicken na aspect diba? So, that I really like. Tsaka I guess kasi yung kay Paterni Intan, ang binibenta kasi nila is chicken chunks na ihalo na sa kanin. Ganun siya. So to each their own I guess, pero so far I really like it. It's good. Ngayon naman we're going to try beef kulma. So ito, nirecommend sa akin ni China i-try. So ngayon, tatry natin siya. Mukha siyang off the bat, mukha siyang parang beef curry, parang ganun. Tapos yung colors niya, curry sauce, pero yung proteins niya parang may pagkakulay ng kaldereta. Parang ganun kulay ng kaldereta lang.
gulay ng kaldereta. Sorry. So, pero konti. Okay. Ang ano lang, off the bat, first experience ko, ang lasa niya is very much reminiscent of beef curry. Parang ganun siya. Tapos, di ba may iba kasing curries na yung curry profile, yung curry flavor is very strong. Depende sa timpla. Ito, very light lang siya. Siguro pwede ko siyang i-compare to Japanese curry. Parang ganun siya. Hindi siya sobrang tapang, hindi siya ano sa ganun. So far, I like it. So, paano ba? Busi ko naman na to. Balikan namin kayo. Sabroso. Panalo yun. So, sinagot ako ni Chi ng barbecued banana. So, barbecued banana with sugar. Oh, may margarine. Solid. Puti para siyang alam mo yung ginagawa nito sa mga pancake, mga ganun sa mga hotcake. Pero kaysa hotcake siya, banana. Grabe to, ito sabroso. That's good. Few hours later, nagpahinga na muna kami ni... talaga siya. Pag ginanon mo... Ba't kaya kanina nahihirapan ako? Yun lang. Anyways, mystery solved and nice ni Chi. So, sige Chi, ako na yung Wala kang nagagawin. I-close mo lang yan. Sige, thanks. Labas na muna ulit kami and we're gonna continue part 2 ng aming food trip, food crawl. So, we're gonna go to a couple more places and then pagkatapos nun just end the day with solid food. So, tingnan natin kung saan tayo abutin hanggang mamayang gabi. Sounds very promising. Dos de huevos. Testing. Yan, nag-adjust. Thank you. Alright, merong malapit na nagbebenta ng pastil dito kina Chi. Tapos, it comes with 3 sauces. So, kung namin ng arrange, ba't ibang... ano to? Sabi ni Chi daw, parang dahan-dahan lang sa pagdahin. So, I don't know what he means about Anto. Hindi ko alam. What does he mean by that? Pero, sige, tayo lang natin. So, tinay ko naman yung parang suka yung base. Uy, okay Okay yun parang ano siya. Tama lang yung sourness niya, pero predominant din yung angkang. Teka, nag-overexpose Ito yung suntat na pwede bumibili ka kasi hato. Kasi parang sabaw di ba? Alam niyo, Anto. Okay. Adjust backlight. Ang impression ko so far sa cuisine ng sa Zamboanga kasi masos sila at masoup. So, dito, yung pagkakatimpla kasi nila ng soup, ano siya, nauubos Alam mo yun, yung flavor profile niya, tama lang yung pagkakatimpla na hindi siya nakakaumay. Dahil kasi parang katulad na ginagawa ni Chi, lagay lang siya ng lagay ng sauces pa, tapos hindi ka mauumay Kaya ngayon, binigyan niya ako ng brown sauce. Doon naman, parang kung kanina more sour and spicy, ngayon naman mas nag-tone down siya. And I think nagkaroon siya ng konting, ewan ko nakikita niyo, pero parang nagkaroon siya ng volume ba? Pero tones down yung flavor profile ng first sauce. Okay. Try mo natin mga pagkain. Ito Chi ay isaw. So, isaw. Tama nga siya, no? Bibird ako kasi kanina. Yung mga proteins kasi nila, yung proteins on a stick, hindi kasi sila hindi sila madami ba? Pero yung pagkakatimpla kasi sa kanya, kahit na maliit, ay madami. Ma-flavorful pala. Ma-flavorful. Hindi siya ganun kadami, pero flavorful. So, every kagat mo dito, ang ganda nung flavoring, ganda ng seasoning. Very umami.
Again, I apologize dun sa over adjustment. Ngayon, try natin yung Okay, pasig. Pastel Beyond. So, ito nakita ko dun sa vlog ni Pops Joey, pero yung sa kanila hindi kasi siya hindi siya na-wrap ng ganito, pero nakano siya, parang naka-serve as noodles ba nakalagay sa bowl. Ito? Parang ganyan. Yung tawag dito pastel eh. Ano, magkaiba lang. I guess the way lang na pinrepare siya, no? Yeah. So, lagyan natin siya ng sabaw. Uy, okay yan, ha? I think dahil kasi dun sa, dun sa pancit, sa bihon, mainit siya. So, pag nilagay mo siya ng sabaw pa, it actually gets better. Tama nga siya, tama nga pag mainit, eh. Hanggang ngayon, sasamit pa rin si Chi as we speak. Kaya sabi ko siya, tandaan eh. Buti na pala, no? Thanks for doing that for me. Sorry. Okay, tapos ngayon, ito may tok neneng eh, no? So, tok neneng. Sorry. What she is trying to say kasi is parang ano to, every time kasi na maglalagay ka ng, mag-introduce ka ng element dun sa soup, nag-iiba siya dahil kasi parang yung individual flavor profiles ng ingredients. Sabihin natin yung egg, dahil kasi yung egg kasi parang nagdadagdag siya ng different texture, be it yung egg yolk at saka yung egg white. So, pag nilagay mo siya dun kasi sa sabaw, parang nag-iiba yung profile niya. Kung medyo matamis yung timpla mo, kung hindi masyadong matamis, dito nagkakaroon siya ng different texture and flavor. Kinakain ko siya kasi gusto kong malasan yung profile siya. Ito far. Great fun. Tapos lastly, ang tawag dito, Chi? Ayan. Ha? Junay. Ngayon, we're going to try Junay. Parang kamakailan lang, no? June 9. Nakinig yung joke. Bad trip eh. Sa akin eh. Pagdating sa mga corny jokes, I take Ikaw, them. pipagin niya ng kapatid. Favorite ng kapatid daw ni Chi. So, sige, I wanna try it. Ang init ng kanin, no? Ang init, ang init. Panin lang. Ayun siya. Alam mo yung ano, para siyang ano, para siyang, well, of course, pastil na kanin. Hindi siya curry eh, parang best I could describe, para siyang ano, niluto sa dahon, so nakuha niya yung flavor profile ng dahon. Tapos may konting ano, savory element. I'm trying to make out ng flavor siya. Pero purong rice eh, wala kasing sama na toppings ko ng pastil ba. So far, patay yun. Sobrang solid. Tapos, Mix mo yung tingnan mo yung ano, tingnan mo yung noodle Chi. Okay, Chi, parang hinalo niya yung iba't ibang mga pagkain ba. Tapos, nagkaroon na siya ng nagkaroon na siya ng ano, ibang body, nagkaroon ng ibang texture. And for him kasi, nagkaiba na rin ng flavor. So, gagawin ko na rin siya right now pagkatapos nito. So, ano pa nga bang gagawin ko? Balik ako kayo mamaya. Kainin ko na muna ito. Okay, so tapos na tayo sa pastil. Good. It's a great afternoon snack. Solid. Crab na pinipigito. Ganun natin. Yung mga crablet. Hindi ko dito kinukuha yun. So nandito kami ngayon sa may boulevard and alam mo, napaka peaceful dahil kasi kahit na mainit and alam mo yung palubog yung araw, dito sa may side ko, ang ganda nga ng ilaw eh. Things like this you take it for granted eh. Dahil kasi I came from Batangas, diba? So sa Batangas kasi, technically nandito kami sa may beach coast side eh. So
Dahil lang kasi with the recent developments dun sa mga mga commercial, mga mall complex ba, mga ganun. So hindi kami masyadong nakapunta sa dagat, and parati sa dagat parating lang sa may Palago de Oro lang, sa Calatagan. Pero yung actual na pumunta ka sa beachfront, mga ganun, parang I can't remember the last time na nakaamoy ako ng sea breeze na ganito. It's those little things eh. It's those little things. Nandito kami ngayon sa Boulevard, tapos itatry namin yung hilera ng chicharon. So, chicharon, tapos may hilera dito ng mga suka eh. I think pa-increase kasi pa-increase dito yung spice level niya. And nakita ko yung super buwang, parang nangaasar eh. Sige, bawas nga tayo. Yung mo naman oh. Pa-option na yan. Kaya? Ano siya? Yung anghang niya parang parang siyang konting sili na maraming siling labuyo, parang ganun. Yung anghang niya ay magnanam yung dila mo. Para sa akin, panalo. Tapos yung super buwang, try natin itong si Good Luck. Mukhang iba yung color niya kasi it's not dark green. So siguro hindi siya ganun ka-anghang. So super buwang pa rin. Super bomb. Mas maanghang yung super buwang. Ano siya? I think pag nasanay na-try mo kagad yung pinamanghang, yung spices level kagad, lahat ng mga sumunod pa. Lagay mo kay Goku. Diba? Tagad doon si Goku. Pakipanggan na. Lagyan ako yan, no? Datang super saiyan yung sumunod sa super buwang dahil kasi nandun yung numbness ba. Ito yung sinasabi natin lagi. Ito si Tia eh. Kilala ako. Ito naman yung sabi. Sana all. Basta dun po sa mga natatamaan po ng Sana All Sana all. maliban lang sa Sana All ay para sa hindi pa nahanap ang kanilang Sana All, just tatandaan na may oras at panahon para sa lahat ng tao. Kung hindi pa po ito yung oras na makilala natin yung para sa atin, just be patient. Wala ko na kung suka. Walang suka. Yun. Saktong asim lang, saktong asim. Ito sabay ganito yung record dahil kasi bubuksan natin yung Penoy. Boss. Ito, okay ito. Bakit natin lagyan na asin ba? Lagyan natin ng asin for a little bit of flavor. Salt bay ba? Bira ako kumain ng Penoy pero panalo yan. Lalo pag mainit. Okay, Penoy, may konting asin. Tapos try natin ito sa super buwang. Oh, that worked. Grabe yun, sabroso. Yung sundown, sunset is radiating sa face namin. So, ang ganda. Ngayon, papunta kami dito sa may side ng Wimsu. There's a place kasi na feature ni Pops Chewy. Shout out Pops. Na nagbebenta ng mi goreng yung nasa cart malapit sa Wimsu. So, we're gonna go there then. And since I'm here kasi, dahil may influence kasi ng Indonesian tsaka Malay food, I wanna try yung mi goreng here. So, let's do that.
Muna kami dito sa loob ng park. So ngayon, ako at saka si Chi, kumuha kami nung mee goreng. So, look at that. Wow! May sili pa. Tapos may sauce pa. Ito din ba yung food dito sa Zamboanga. It's affordable. Pati nakakabusog. Mas lahat. Yung Junay nga, kanin. Isipin mo kanin yung... Carb na yan ha. Carb sa sabaw, di ba? Hanghang. Sweet sauce. Sa pansit. Putang ina. Sarap. Ha? Sili. Bukata ng sili yun eh. At tingnan mo, tumataas na ulit yung ano mo, men. Tumataas na ulit yung yung tolerance mo. Ako? Oo. Okay daw sa sili. Ayoko lang yung... Minsan kasi pag sobrang anghang na, nawala akong gana kumain. Lalo na yung manghang talaga. We're back at Paseo. So, ngayon, we're going to try some of the most signature items dito sa Zamboanga. So, I'm pretty much sure you have an idea kung ano. Alam mo kung ano masarap ngayon sa mainit na araw. Something cold. Let's leave it at that. Teka. Thank you. Okay, I'm gonna make this quick. Hey. Hindi nagpa-birthday ba? Sige. Knickerbocker. Hindi pwede tayong umalis ng Zamboanga, hindi natin tayo. So, the healthier version of halo-halo nga naman. Solid. Oh, hindi kanina. I do not know my own strength. Parang nasahan ko yung fruit, sobrang sarap. Tapos namama ng ice cream na malamig. I don't know if this is going to be the last meal I have tonight in Zamboanga. Parang that will be too soon, pero I mean, it's a perfect way to end the night mga ganito. So, as such, ayan, yung muna ubusin ko na muna ito. Balikan ko kayo. So, una ako na. Kuha ako ng isaw. Dip natin in spicy sauce. Straight up isaw. Dahil yan. Again, if this would be the last meal I have tonight, that would be too soon. So, what's it gonna naman? I'm enjoying this way too much. Today is day 2. So, I just crashed kagabi at hindi na ako napag-update dahil as expected, running on 3 hours of sleep, you're gonna crash. So ngayon ang itinerary lang natin, we're gonna make it quick. So, understandably siguro hindi na ako masyado interact na sobrang tagal dun sa branch unless needed. So ang gagawin ko na lang, after nating, I'm gonna check out na right now So, punta ako ng Anaming Pro, pagbaba, I'm going to do a challenge. Pagkatapos nun, probably buy a couple of pasalubong na siguro. Kung kaya ko makadaan sa barter, di even better. Makasuggest siguro a couple more places. Tingnan natin kung saan ako pwedeng pumunta. Dahil kasi I have to be at the airport at around 4. Today is Father's Day din, so I hope everybody greeted their fathers, father figures. To every dad, whether married, single, or father figures, I do hope you guys are celebrated, not just today, but every day. So, yun na naman. Oh, good. Let's go. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. So, mainit. Tanghaling tapat. We're gonna walk to the mall. Sige. I gotta get my body acclimated then. Probably get my coffee. So, palag. Yan ang nagustuhan ko ngayon. Dahil kasi yung init niya ba, hindi naman siya yung sobrang init like kahapon na,
Yung nanonood sa noo pa, sa ulo. Parang ganun eh. So, ano naman. Right. It's so beautiful outside. So, challenge done. Pahinga lang ng konti. Siguro mga around 1:30. Try ko na muna ulit umikot. Probably go a couple more places, I guess, bago ako commit to the airport. I kinda wanna be there mga around 3:30. Pero sa ganun yung 3:30, mga around, siguro 3, mga ganun. So, yun lang. Patagal ng patagal kasi yung 48 hours na series ko. Ano na kasi siya it's becoming a little bit more daunting dahil kasi ang dami ko din mga namimiss. Pero giving benefit of the doubt dahil kasi I have work here, so challenge and whatnot, kailangan ko nang isingit kung ano mga kailangan ko isingit. So importante we show the love for the brand, for the team, yes. So yun lang, can't wait to go back, hopefully mas matagal pa. So I figured bago na rin lang umalis, I guess I want to bring my last meal dito sa Zamboanga with Bisati. So 10 stick. Tapos generous amount of sauce. Tapos sumama ng tamo. Tamo na ito. Sobrang solid. So good. Kaya pagkatapos na to, probably go to barter. Kami naman daw ng mom ko kanina, kausap ko siya. Basta wag na daw ako mahirapang magdala, so that's pretty much mga chicha, mga ganun. Let's see kung makakuha tayo. Kung hindi, di straight to the airport at around 3. Sumaglit ako dito sa barter and tingin lang tayo nung pwede mabili. Akala ko huli na yun, pero I was wrong. Meron ako nakita nagbebenta ng Knickerbocker. Kung tama ako. I mean, one more won't hurt. Sige, pagkatapos ito, ayusin ko lang itong pinamili ko. Explain what's going to be the remaining game plan. Tapos, punta tayong airport. I'm mistaken pala, wala pa na. So, ngayon, support some of their best items. Very interesting na eh. Meron sila in-offer na cream cheese, rice shakes, smoothie, ganun. So, pangimagas dahil kasi mainit. Okay. Just a few more hours, or a few more minutes lang siguro before we get to the airport. Kailangan ko kasi itabi ito. Pagkat sa bag. Refreshing. Okay. Let's work our way through this tapos go straight to the airport. Chop pa tayo mga gas, no? Swak. Padali yan! Ingat ka! May nakamukha pa sa akin, nandito ako sa tricycle papuntang airport. Kung makikita niyo man tao, muchas gracias. So nice. Okay, stairs. Time for us to check in. Actually, naka-check in na ako. Kailangan ko lang print out ulit yung itinerary. Yung boarding pass. Full flight daw. So, yung mga pwede na daw mag-declare or yung mga mag-surrender nung mga mga baggage nila kasi malaki pa, pwede na daw. So mamaya na siguro. I only have one bag though. Yun nga yung din kung ba't hindi din ako additional luggage eh. It is what it is. Finally, boarding. Ain't she a beauty?
safe disembarkation. For your safe